Good day, Mom Jenna. Good day, classmates. Today we are going to talk about Module 21, Students' Diversity and Motivation. For our desired learning outcomes, reflect on our own experience as we read through situation given in this module. Present the social and cultural influences on the cognitive and motivational process of learning by means of a graphic organizer. Next is state and explain two principles on the social and cultural influences on motivation. But before that, we are going to talk about or explain first the two core words that we are going to encounter most of two words that we are going to encounter most of the our module. First is diversity. What is diversity? The quality or states of having different forms, types, ideas, etc. The states of having people who are different races or who have different cultures in a group or organization. Ibig sabihin, parang tayo, iba't iba tayo ng pinagmulang lugar, iba't iba tayo ng edad, yun yung mga, yun yung diversity natin. Next is motivations, the act of process of giving someone a reason for doing something. Ito yung motivation, kung ano yung nagmo-motivate sa atin, 'di ba? Laging tinatanong na kung naririnig niyo yung para kanino ka nagtatrabaho, para kanino ka bumabangon, ganyan. Parang sa atin, anong motivation natin? Bakit patuloy tayong nag-aaral? Ganyan. Meron akong isang classmate, sabi niya, motivation niya kasi gusto niyang makapagtapos ng pag-aaral, 'di ba? Tayo, ikaw, ako, ano bang motivations natin? Bakit patuloy tayong nag-aaral? Ganyan. Introductions to students' diversity and motivation. Students differ in race, ethnicity, gender, cultural and socioeconomic backgrounds, and special education needs. These diverse factors shape how students approach learning and motivations. Ibig sabihin yung mga students ay iba't iba ng race na pinagmulan, ng ethnicity, ng gender, ng cultural and socio-economic backgrounds na at educational needs na yun yung nakakaapekto kung paanong nahuhubog yung isang estudyante, yung paano niya kung anong approach niya sa kanyang pag-aaral at kung ano yung motivations niya. Motivation is not static. It involves with age, development, and social context, making it essential for educators to understand each student's unique background. Yun. Ibig sabihin, ang motivation natin hindi siya nananatiling yun na lang ang motivation mo ngayong araw na to. Nagbabago-bago siya, depende sa kung ano yung sitwasyong kinakaharapan mo, depende kung ano yung edad mo, kung paano yung development, kung development mo yun, nagbabago siya, depende sa kung ano ang sitwasyon. At napaka-importante nito para sa atin, future educator, para maintindihan natin yung mga students' unique background, di ba? Para magkaroon tayo ng maayos, harmonious na classroom. Ito yung aanihin natin, reflect on our experience nung ngayon or nung elementary tayo or nung high school tayo, di ba? Young children and approval. Young children are primarily motivated by seeking their teacher's approval and wanting to be seen as good students in the classroom. Di ba yung mga bata, mga estudyante, yung mga kinder or yung mga elementary, grade 1, grade 2, grade 3, ganyan. Pagka namomotivate sila kapag yung mga teachers ay binibigyan sila, oh, very good, ang galing mo naman, or may mga stars sila, di ba? Kasi ganun yung sa mga pamangkin ko, ganun yung pamangkin ko, ganun. Pagka, oh, mami, meron akong star, motivate siya na bukas, kagalingan pa rin daw niya. Whilst yung older students and peers, as the students grow older, peer social relationship become more central to their motivation than pleasing teachers or authority figures. Ngayon, di ba, yung mga estudyante, yung mga pagka medyo may malalaki ka na or medyo high school ka na, ang inaano mo na lang ay, ano ba, okay ba to sa mga kaibigan ko? Kung ano yung sasabihin ng, piniplease mo na lang yung peers mo, yung mga kaibigan mo, yun na lang yung nagiging motivations mo. Effort and attributions.
Elementary students primarily attribute their success to effort and hard work, making effort-based feedback especially powerful at this stage. Diba? Pagka yung mga high school, kapag inaano, or yung mga yung mga elementary, inaano nila na kailangan mag-effort sila, mag-hard work sila para um, maganda yung feedback sa kanila ng mga teachers nila, ng mga parents nila, mas naaano sila doon, mas na motivate sila. Cultural influences. Cultural backgrounds shape motivations differently. For example daw, yung mga Asian American students tend to emphasize effort over innate ability, reflecting cultural values around persistences. Ibig sabihin daw pa yung mga Asian American, ang inaano na, mas binibigyan nilang pansin yung effort kesa yung kanilang ability na pansarili nila, yung kung ano yung mga kakayanan nila. Mas inaano nila yung yun nga, yung effort na ng background, reflecting cultural around persistencies. Parang dito 'di ba sa Hong Kong, ang ano nila is yung kanilang effort, hindi yung kung ano yung mas kung ano saan sila magaling, kung ano yung ability nila. Gender differences. Females are more likely higher need more affiliation than men. Parang yung mga babae daw, tayo mga babae, mas mataas yung ating affiliation kesa sa mga lalaki, ganun. Males are more underachievers. Parang nung high school tayo, mas inaano natin na yung mga classmate nating high school, 'di ba, sila yung mas na maraming bumabagsak, ganyan, or mas gusto na lang nila magbabarkada, ganun. Quiet, sorry. Alice, come here, sorry. Come here. Ganyan. Tapos, naalala ko pa, 'di ba, yung tatay ko sabi niya, mas pag-aaralin niya na lang yung kuya ko, kasi si kuya, siya yung magtatrabaho. So, pag mag-aral siya, para mas marami raw siyang, kasi siya yung bubuhay sa pamilya. Whereas ako naman, ay dahil babae ako, mas, bubuhay lang daw ako at mag-aasawa lang daw ako, di ba? So, kailangan nating mga babae, mas maging mas maging palaban tayo, or kailangan natin mag-effort ng mas marami para mas makilala yung ating yun nga sorry, yung effort natin, 'di ba? Kailangan natin mag-double the effort, ganyan. Socioeconomic background. Students from low-income families are among those likely to be at risk of failing and dropping out of school. Syempre, 'di ba, pag galing ka sa mahirap na family, ang magiging tendency mo niyan, kung marami kayong mga magkakapatid, mas bibigay ka ng, ikaw na yung magbibigay daan para mas makapag-aral pa ng maayos yung mga kapatid mo. Or pagka halimbawa, pag kailangan ng mga gamit sa school, mga kailangan project, pagka galing ka sa low income family, hindi siya na ibibigay sa iyo. Kaya ang tendency mo parang nawawalan ka ng ganang mag-aral, kasi syempre yung mga pangangailangan mo sa schools, hindi naman siya na ibibigay sa iyo. Students with special needs. Ito yung mga students na may mga ibang students na sobrang taas ng IQ, na pag hindi sila nabigyang halaga, naboboard agad sila, ganyan. May mga students naman na may mga tinatawag na slow learner, 'di ba? Na pagka yung specific learning difficulties may shown signs of learned helplessness. Parang pag paulit-ulit na lang silang bumabagsak, nawawala na sila ng gana, di ba? Tapos students who have difficulty getting along with their classmates may inappropriately attribute their social failures. Parang may ibang mga estudyante naman na nahihirapan silang makihalubilo sa mga classmates nila.
'Di ba? So kailangan nating aralin kung ano kung saang galing yung mga estudyante natin, kung anong mga motivations nila, ganyan, para mas madali at matulungan natin sila. Ito yung two principles to consider regarding social and cultural influences. Students are most likely to model the behaviors they believe are relevant to their situations. Yung mga estudyante daw, mas minomodel nila yung mga behaviors na sa tingin nila ay mas kaparehas yung mayroong relevant, relevant, parang mas importante or may, yun nga, sa kanila, sa situations nila. Number 2, students develop greater efficacy for a task when they see others like themselves performing the task successfully. Parang halimbawa, parehas, ay, ang galing niya. Parehas kami. Ang magaling siya. Parang namomotivate siya na mas gawin pa niya ng maayos kasi parehas sila, or kapag halimbawa yung classmate magaling, ay parang gusto kong maging katulad niya, magaling siya. So namomotivate siya. Ganon. Then it must be a good to expose our students to model of their age and to models who come from similar cultural, socioeconomic background. Students' motivation is likely to vary as a function of age, culture, gender, socioeconomic background, and special education needs. There is no single best method of motivating learners. Students' motivations vary to differences in age, gender, developmental stage, socio-economic status, and cultural background. So we have to know their differences so we can help them to reach their full capacity. Remember that different folks have different strokes. And what is medicine for one may be a poison for others. Ibig sabihin, di ba, hindi na uso yung isang, kung paano ka magturo, iisipin mo na, eto, pwede kay Juan, pwede rin kay Pedro. Dapat iisipin mo na, iba't ibang estudyante, iba't ibang mga pangangailangan, iba't ibang mga ethnicity, culture, race, kailangan na iaano mo doon kung ano yung, kung paano ka magtuturo, kung paano, kailangan doon mo, kikilalanin mo yung mga estudyante mo para magkaroon ka ng tamang lapat. Pag-aaralan mo yung mga estudyante mo para magkaroon ka ng tamang pagtingin kung paano mo sila matutulungan na makapag-aral at ma-motivate para ma-reach nila yung kanilang full capacity. Thank you at sana ay may natutunan kayo sa akin.